Magandang gabi mga katotoo. Ako si #WalkWithLan. At ngayong gabi, bubusisiin natin ang isang mainit na isyung bumulabog sa Pampanga. Yes, isang peking banta umano mula kay Bong Pineda laban kay Deputy Speaker Dong Gonzales. Pero teka ha, mga kababayan, intriga ba ito ng mga gustong maghasik ng gulo o may mas malalim na motibo sa likod nito? Kaya't ihanda ang inyong kape dahil ilang minutong pag-aaral ang gagawin natin ngayon. Puno ng katotohanan, talino at konting haplos ng katatawanan. Huwag kang bibitaw dahil ito ang usapang kapampangan na hindi mo dapat palampasin. Sige, simulan na natin. Mga katotoo, kamakailan lang naglabasan ng mga post sa social media o sa Facebook, X at kung saan-saan pa na nagsasabing si Rodolfo Bong Pineda, ang kilalang patriarch ng Pineda political clan sa Pampanga, ay nagbanta ng pisikal na pananakit kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. Pero teka, si Bong Pineda na kilala sa kanyang impluensya sa Pampanga, magsasalita ba ng ganun ng isang pagpupulong ng mga barangay chairperson sa Mexico, Pampanga noong linggo ng pagkabuhay? Parang pelikula, di ba? Pero ang tanong, totoo ba ito o isang malaking fake news na gustong magpasiklab ng tensyon sa politika? Ayon kay Gonzales, hindi siya naniniwala na kayang itong gawin o sabihin ni Pineda. Sabi niya, hindi kami magkaaway at dagdag pa niya, may mga individual o grupo daw na gustong maghasik ng gulo. Mga intrigero na gustong pagsabugin ang dalawang kampo. Kaya't ngayon, mga kababayan, susuruin natin sino ang nasa likod ng balitang ito, ano ang motibo at bakit ngayon pa sa panahon na manginit na politika sa Pampanga. Huwag kang magpapahuli sa usapan. Una, kilalanin natin ang mga pangunahing tauhan sa ating kwento. Si Dong Gonzales, Senior Deputy Speaker, kinatawan ng ikatlong distrito ng Pampanga at isang respetadong leader na kilala sa kanyang pagtutok sa kanyang distrito. Sabi niya, hindi ako nakikialam sa ibang distrito. Focus lang kami sa tercera distrito at sa pagtulong sa mga kababayan. Malinaw, di ba? Pero bakit siya nadadawit sa ganitong intriga? Samantala, si Bong Pineda naman, ang patriarch ng Pineda clan, ay isang kilalang negosyante at dating political figure sa Pampanga. Ang pamilya Pineda ay matagal nang malakas ang impluensya sa politika ng probinsya, mula Lubao hanggang sa iba pang bayan. Pero teka, bakit biglang may balita na siya pa ang magbabanta kay Gonzales? At saan galing ang balitang ito? Ayon sa ulat, nangyari raw ang sinasabing banta sa isang pagpupulong sa Pradera Resort sa Lubao nung Easter Sunday. Talaga, maganda ba yung Pradera Resort? Mag-comment po kayo dyan kung maganda ang Pradera Resort. Pero narinig mo ba? Walang konkretong ebidensya, walang video, walang audio, walang dokumento, pero sabi-sabi lang. At heto ang mas nakakapagtaka. Si Gonzales mismo nagsabi na hindi niya pinaniniwalaan ng balita. Sabi niya, malayong mangyari yan. Kaya't ang tanong ko sa inyo, mga katotoo, kung mismong ang biktima ng banta ay hindi naniniwala, bakit may mga nagpapakalat ito? Intriga o estratehiya? Ngayon, mga kababayan, lumawak na ang ating usapan. Hindi lang ito tungkol kina Gonzales at Pineda. Ito ay tungkol sa mas malaking problema sa ating lipunan, ang disinformation at misinformation. Alam nyo ba, sa panahon ng social media, isang maling post lang, isang fabricated na kwento, ay kayang magpasiklab ng gulo, magpaaway ng magkakakilala, at magpalala ng tensyon sa politika. At sa Pampanga, nakilala sa mainit na kompetisyon sa politika, lalong delikado ito. Si Gonzales mismo ang nagbabala laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sabi niya, huwag nating hayaang magkalat ang mga peking balita. At tama siya. Pero teka, bakit ba laging nangyayari ito? Simple lang, may mga grupo o individual na gustong manipulahin ang opinyon ng publiko. Gusto nilang maghasik ng takot, pagdududa at hidwaan. At ang pinakamalungkot, kaming mga ordinaryong mamayan ang madaling mabiktima ng ganitong intriga. Kaya't ngayon, mga katotoo, kailangan natin maging matalino. Huwag basta maniniwala sa mga viral posts.
Tanungin natin, may ebidensya ba? Sino ang source? Ano ang motibo? At higit sa lahat, sino ang makikinabang kung magkagulo? Dahil sa likod ng bawat intriga, may nagtatago sa dilim, mga kaibigan. Mga katotoo, ngayon, ikaw ang magpapasya. Anong gagawin natin laban sa mga ganitong intriga? Una, maging mapanuri. Huwag basta mag-share ng post dahil lang nakaka-excite o nakakagulat. Pangalawa, suportahan natin ang mga leader tulad ni Gonzales na nananawagan para sa katotohanan at kapayapaan. At pangatlo, iwasan natin ang mga chismis na walang basihan. Kasi mga kababayan, ang chismis ay parang apoy, kapag hinayaan mo, lalaganap. At heto pa mga kaibigan ha, mga kababayan, kung gusto nating labanan ng fake news, kailangan natin maging aktibo, mag-report ng mga pegging post sa social media, makipag-usap sa inyong mga kaibigan at pamilya tungkol sa kahalagahan ng tamang impormasyon. At higit sa lahat, suportahan ng mga platform tulad ng channel natin, #WalkWithLand, na nagbibigay sa inyo ng malalim, makulay at matalinong pagsusuri sa mga issue. Kaya i-hit na ang subscribe button na yan, i-like at i-share ang inyong mga kaibigan. Mga katotoo, sa mundo ng politika, hindi laging madaling malaman ang katotohanan. Pero kung sama-sama tayong mag-iisip, magtatanong at magsusuri, kaya nating labanan ang intriga at fake news. Ang kwento ni Dong Gonzales at Bong Pineda ay isang paalala. Huwag tayong magpadala sa mga gustong maghasik ng gulo. Sa halip, itaguyod natin ang kapayapaan, katotohanan at pagkakaisa. Salamat sa inyong oras ngayong gabi, mga katotoo. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito, mga kababayan ko ha. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode dito sa ating channel. Siyempre, walang iba, #WalkWithLand, kung saan muling bubusisiin natin ang mga isyong mahalaga sa atin. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga kababayan, ito ang lagi kong paalala sa inyo, maging matalino, maging mapanuri, at maging kapampangan na may prinsipyo. Magandang gabi, bayan!